na si Tyrone sa abandoned hotel at nakita nga niya na inilabas ng mga tauhan ni Vito ang mga armas upang i-deliver ito. Kaya na-confirm nga niya na tama ang kanyang kutob. Dito talaga inilipat ni Vito ang operasyon ng mga armas at dahan-dahan si Tyrone na pumasok sa loob ng hotel para makakuha siya ng matibay na ebidensya laban kay Vito. Nailibing na nga si Aster at nasasaktan pa rin si Mira sa pagamatay na kanyang mamita. Nandoon naman sina Gio, Myrtle at GP para damayan ang kanilang kaibigan. Nagtanong si Myrtle kay Mira kung ano ang kanyang gagawin ngayon. Ang sagot ni Mira na pupunta ang kanyang ama sa next week at wala siyang choice kundi sumama siya sa kanyang ama pabalik ng US dahil wala na ang kanyang mamita. Habang si Harry ibinigay na niya kay Sandro ang down payment sa kanyang pagtulong na mailabas si Vito sa kulungan at madagdagan pa ito kapag tuluyan na nga makalaya si Vito. Nagpapasalamat din si Harry dahil sa ibinigay na impormasyon ni Sandro na tungkol sa nakaraan ni Mira dahil magagamit nila ito upang magkaroon ng butas ang kaso. Tinanggap naman ni Sandro ang pera na ibinigay sa kanya ni Vito at tuluyan na nga tumiwalag si Sandro sa kabutihan para lamang makaganti siya kay Tyrone. Gayunpaman, tumawag si Agent Pascual kay Mang Berting para ipalam sa kanilang masamang balita. Nakaka-release lamang ni Vito galing sa detention. Nagtanong si Mira kung bakit nila pinakawalan si Vito at kitang-kita niya kung paano pinatay ni Vito ang kanyang mamita. Ang sagot ni Agent Pascual na aalamin niya ito at tatawag siya ulit. Ang sabi ni Dalia na yan ang kanyang sinasabi, wala talaga silang kalaban-laban sa mga Buenavedes. Sinabihan ni Mang Berting si Mira na maniwala ito, may hustisya. Hanggat kakampi nila si Agent Sandro at Pascual, may pag-asa sila. Pero hindi nila alam na si Sandro ang dahilan kung bakit nakalaya si Vito dahil sa kanyang paghalungkat sa nakaraan ni Mira na may sakit ito ng post-traumatic stress disorder at itong ginamit ni Vito para makalaya siya. Sa paglabas ni Vito sa kulungan, nagkukunwari naman siya sa harap ng mga press na isa talaga siyang inosente at pinagbibintangan lamang siya. Sumugod naman si Mira sa presento para ipamumukha kay Vito na isa talaga itong kriminal at mali ang kanilang desisyon, ngunit pinagtatawanan na lamang sila ni Vito. Habang si Tyrone, nagtagumpay naman siya na pasukin ang loob ng hotel at nakita nga niya ang paggawaan ng mga armas at pati ng mga bomba. Agad niya itong kinuna ng litrato upang may ebidensya na sila. Pinuntahan din niya ang opisina para kunan din niya ng litrato ang lahat ng mga documents para wala ng takas si Vito sa korte. Ngunit sa kanyang paglilibot sa loob ng hotel nakita naman siya ng tauhan ni Vito. Pero natalo naman ito ni Tyrone at nagmamadali na siya nitong lumabas ng hotel. Sa kanyang paglabas ng hotel ay bigla na lamang sumabog ang buong hotel. At kagagawan pala ito ni Tyrone para matigil ng iligal na operasyon ni Vito. Ito na kayang katapusan ng iligal na negosyo ni Vito? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!